Hello, my dear! Hello, hello, hello! Gemini! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating Love Collective reading. Yes, naparaanan din natin yung ating Love Collective reading. Medyo matagal na pong nire-request sa atin yan o nire-request po sa akin na gumawa daw ako ng Love Collective reading. And talagang sinigurado ko talaga, my dear, inaral ko talaga. Ayan, no? Inaral ko talaga kung paano natin gagawin yung ating Love Collective reading. Of course, reminder po sa lahat na ang gagawin natin ngayon is General Love Collective. General Love Collective reading, sorry. Kaya hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. Okay? So, please lower your expectation pagdating po sa mga general reading, general collective reading. Kung hindi ko man po ma-receive yung energy ninyo ngayon, don't worry kasi hindi lang po ito yung ating unang pagkakataon na gagawin to. Kaya kung mapapansin nyo po sa thumbnail natin, meron pong 01. Kasi balak ko po talaga ay gumawa pa po ng 02, 03, 04. Ibig sabihin, makagawa pa po ng mga collective reading, no? Mga love collective reading sa mga susunod na araw. So kung hindi ka man po ngayon na makaresonate o hindi ko man ma-receive ngayon yung reading mo, it's okay po. Next time po. Better luck next time. Okay po? So, gusto ko lamang po magpasalamat. Kunin 'tong pagkakataon na ito na magpasalamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay po ng ating mga readings. Thank you very much. Maraming salamat po. And gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana po yung mga readings natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay. So, ang una nating gagawin is kailangan malaman natin kung sa collective reading ba na gagawin natin ngayon is meron bang energy ng third party, 'no? Para dito pa lang, alam na natin, 'di ba? Puwede ka ng kung wala namang third party na nangyayari sa relationship ninyo, puwede ka ng 'di ba, puwede ka ng mag-exit na, puwede ka ng hindi na masasayang yung oras mo, 'di ba? So tatanungin natin, sa energy ba or sa collective reading na gagawin natin ngayon, meron po bang third party? Okay, meron po bang third party? Kailangan natin ng isang card. Gemini, tingnan natin. Meron po bang third party? Pag red, yes yan. Pag black, no. So, tingnan natin. Meron po bang third party na nangyari or anything na related sa third party? Tingnan natin, my dear. Tingnan natin. Let me see. Okay, eto daw. Ayan, no? Kumakaway-kaway. Eto. Let me see. We have here the Six of Cups. Six of Cups is energy ng nakaraan. Okay? Energy ng past. Okay? Ibig sabihin, sa isang larawang kupas. Okay? Pero dahil nag-red siya, yes. So, yung masasagap natin na energy ngayon is meron siyang issue ng third party. Okay? Titingnan natin kung nangyayari. Pero Six of Cups So, posibleng, di ba, past na energy na ito. Okay? So, sa mga wala naman talagang issue ng third party, ayan, pwede na po kayong mag-exit. Thank you so much po. Maraming salamat. Ayoko sayangin yung mga oras ninyo. 'Di ba? Maganda yung sa una pa lang, alam na ninyo, 'di ba? So meron daw third party, nag-red Oh, nag-red siya, my dear. Ibig sabihin may third party na issue. Okay. So ganito ang mangyayari. Kukunin ko muna yung energy mo, energy ng partner mo, current na situation ninyo, tapos mamaya, kukunin ko yung energy ng third party, kung sino man tong third party na ito. And then, bago matapos yung reading natin, kukuha tayo ng isang card para pasilip sa kung ano yung possible na mangyari sa relationship, sa connection ninyong dalawa ng partner mo. Okay? So, tingnan natin ha. Kunin ko muna yung energy mo, my dear Gemini. And dito baka malito din ang lahat ha. Ito mamaya papaliwanag ko. Kunin muna natin yung energy mo, my dear. Ano pong energy ng ating my dear Gemini? Ano po ang kanyang representation?
Okay, we have here the energy of the Jack of Hearts. Ayan ha, pag sinabi kasing Jack, lalaki. Pero hindi kasi ganun eh. Babae, lalaki, welcome dito sa ating reading. Ngayon, itong Jack na to, my dear, itong Jack na to, yung energy lang niya ang kukunin natin. Ibig sabihin, my dear, grabe ka daw magmahal. Okay, grabe ka daw magmahal. So, lalaki, babae, pwede dito ha. Yung energy lang ang kukunin natin sa card na to, hindi yung kasarian, hindi yung Jack, hindi yung Queen, hindi yung King. Okay? So, dito, grabe ka daw magmahal. Ikaw daw yung klase ng tao na sagad-sagaran ka talagang magmahal, my dear Gemini. So, kung sino man tong tao na tinutukoy dito, talagang minahal mo talaga ng lubusan talaga. Siksik, liglig, nag-uumapaw. Baka wala kang tinira sa sarili mo. Okay? So, tingnan natin yung energy ng partner mo. Energy ng partner mo. Okay, eto daw. Siya si the Jack of Diamonds. Okay. Ito naman, si Jack of Diamonds, malaki ang posibilidad na yumaman tong tao na ito. No? Ulitin ko ha, malaki ang posibilidad na yumaman tong taong ito. Okay. Kung matututo siyang humawak ng kanyang pera. Kasi may pagkamagastos to si Jack of Diamonds. Talagang ano yan eh, pabuloso talaga yan pagdating sa pera, no? So yan yung pagkakaiba ninyong dalawa, yan yung energy ninyong dalawa. So once again dito sa partner, babae, lalaki, welcome dito ha. Babae, lalaki, welcome dyan. Okay. So tingnan natin. Ano nangyayari sa inyong dalawa ngayon? Anong current na energy ang namamagitan sa inyong dalawa? Hanapin natin. So, eto na yon, yung nasa gitna. Yan, yung letter C. Ay, tama, letter C. Okay, tapos tatlong card na additional sa'yo, ay sa'yo. Tapos sa kanya, tatlong cards din. Okay, tingnan natin, my dear, ha. Talagang inano ko talaga tong reading na to. Sabi ko, paano ko kaya gagawin to? Yung matutumbok talaga natin yung energy talaga. Tingnan natin, ha. Ano nangyayari? Dito pa lang dito. Pag hindi na nag-match sa inyo yan, pwede na kayong magbatche. Zodiac sign ng partner. Eto, magbabanggit ako. Energy ng Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Energy ng Water sign, Cancer, Scorpio, and then Pisces. Okay? Partner mo ha. Yun yan, nabanggit ko yung Zodiac sign ha. Okay, tingnan natin. Dito din, pag hindi nag-match yung nangyayari sa inyo ngayon, pwede ka na rin mag-batche. Pwede ka na rin batche talaga. Pwede ka na mag-exit, di ba? Ganun lang naman yun. Tapos, better luck next time na lang tayo, ha? Okay. We have here the energy of the Six of Swords. Okay. May bigat na nangyayari. So, posibleng nagsasama pa kayong dalawa nito, my dear. May bigat akong nararamdaman sa energy ng Six of Swords. Okay? Ang Six of Swords kasi, my dear, or the Six of Speed, eto, my dear, yung parang may nangyayari sa loob ng connection o may nangyayari sa loob ng relationship. Pero para hindi na lang lumaki, meron isa sa inyo. Definitely baka ikaw kasi mahal na mahal mo eh, 'di ba? Baka parang iniintindi mo at inuunawa mo na lang. Baka napakaraming ano nito kasi sabi ko nga magastos tong tao na 'to eh, 'di ba? Gastador, ganon, 'di ba? Baka in the past, meron din siyang mga pinagkagastusan na may kinalaman sa third party, 'di ba? Pwede din kasi past to eh, Six of Cups, energy of the past, issue ng nakaraan. So, posible din my dear na kung ano tong issue na to, baka dala-dala pa rin ng isa sa inyo. Okay? Ayoko naman sabihin my dear kung sino dito ang may third party. Pero so far, based naman kasi sa energy, mahal na mahal mo daw eh, sabi ng Jack of Hearts. So definitely baka hindi naman ikaw siguro ang nangaliwa o nagkaroon ng third party before. Baka siya, 'di ba? Pero may bigat sa energy ng Six of Speed. May bigat dito, my dear. Okay, may bigat. Pinipilit unawain, pinipilit intindihin, hinahabaan ng pasensya. Okay. So, kuha na tayo ng 3 cards. Bali 6 cards. 3 sa'yo, 3 sa kanya. Additional message. Dito pa lang, my dear, ha? Pag hindi na makaresonate, pwede na pong magbabay muna, ha? Next time na lang. Alam ko naman eh, magkikita pa tayo eh. Next time na lang. No? Bawi na lang tayo next upload. Ayoko kasi sinasayang yung mga oras niya eh. Okay, tingnan natin, my dear. Additional cards tayo sa'yo.
We have here the energy of the Nine of Pentacles. Uy, Nine of Pentacles. Ibig sabihin, ay, ano to, nakukuha ko dito, my dear. Possible na may kakayanan ka naman talaga. Ibig sabihin, madiskarte ka ang nakukuha ko dito sa energy ng Nine of Diamonds or the Nine of Pentacles. Parang madiskarte ka na klase ng tao. Madiskarte ka, maano ka sa pera. Marunong ka gumawa ng pera. Tingnan natin sa partner mo. Seven of Swords. Ayun na, naglalabasan na. So, ang Seven of Swords ay may kinalaman sa lihim. 'Di ba? Malihim tong partner mo. 'Di ba? Hindi lang 'to sa sa third party. Hindi porket may third party dito, doon lang tayo magpo-focus. Possible na marami tong mga nililihim pa sa'yo. Yung mga binili niya, yung mga in-order niya, yung mga in-add to cart niya, yung mga ganyan, yung mga plano niya, yung mga gagawin niya. And hindi maganda yun sa loob ng relationship. Kasi dapat, kaya nga kayo tinawag na relationship kasi dapat, 'di ba? Magsasabihan kayo ng mga bagay-bagay. Wala kayong ililihim sa bawat isa, 'di ba? Kaso ito malihim siya. Malihim. Dito nakikita ko yung sacrifice mo dito, my dear eh. Dito sa card na to, nakikita ko na willing ka na ayusin yung relationship, willing ka na ibigay lahat ng makakaya mo. Hindi lang pera ha, pati emosyonal, pagmamahal, lahat. Willing ka na ibigay, my dear. Pero ito, matago siya. Seven of Swords yan eh. Sa tarot card, ang Seven of Swords is the backstabber na energy. Okay? Next card pa tayo sa'yo, my dear. Next card pa. Okay, we have here the energy of the Three of Wands. Mataas ang pangarap mo, my dear. Mataas ang pangarap mo. Hindi lang para sa'yo, pati para na rin sa relationship. Para sa lahat. Mataas ang pangarap mo. Ganda ng energy mo, my dear. Tanga nito kung hindi ka pinahalagahan. Oo. Ganda ng energy mo. Gugustuhan ko. Oh. Talagang ang dami mong pangarap para sa inyong dalawa. Ang dami mong gustong mangyari. Tingnan natin ha. Pag hindi ka pa nito ay nako, ewan ko na lang. No comment na lang ako. Tingnan natin ha. Next card natin is the energy of the Eight of Wands. Ayun. Wala talagang sikretong hindi nabubunyag, no? Wala talagang sikretong hindi nabubunyag. Maski anong tago niya, nabubunyag yung mga sikreto niya. Ikaw dito ang yung shock absorber, my dear. Ikaw yung shock absorber. Kasi sa kabila lang lahat ng ginagawa mo para maayos yung relationship, ang daming kapalsuhan nitong tao na to. Eight of Wands yan, no? Gusto mo siguro magbago to. Kasi ang Eight of Wands or the Eight of Flowers is energy of change or energy ng transformation. Okay? Kaso ayaw niya mag-change. Hirap mag-change tong tao na to. Okay, siguro baka sinasabi mo sa kanya, wag mo nang kakausapin si ganito. Wag ka na kasing pupunta sa ganito. Wag na, pakiramdam naman niya parang kinokontrol mo siya. Parang minamanipulate mo siya. Pero hindi niya naiisip na kaya mo siya ginaganon kasi para sa relationship yun. Para hindi masira yung relationship. Tingnan natin, my dear. Kasi mahal na mahal mo siya. Hindi niya na-appreciate yun. Okay, we have here, the Six of Pentacles. Ang Six of Pentacles, taga-suporta yan, taga-bigay yan. Kung, sabi ko nga, hindi lang pera ang binibigay mo dito eh. Pagmamahal, oras, lahat, kaya mong ibigay para mabuo lang yung relasyon. Tingnan natin kung ano nangyayari dito sa kabila. Okay, teka lang. Seven of Cups yun, illusion. Seven of Cups, illusion, binalik ko na eh. Sige, possible na itong tao na to ay, sabi ko nga magastos, di ba? So, baka natutulog pa tong tao na to, nabubuhay pa rin sa illusion. Sige, dagdagan natin. We have here the energy of the Five of Wands. Diyan, defensive ang Five of Wands and the Five of, okay, Five of Wands, Four of Wands, okay. Ayaw niya magsakripisyo, my dear. Nasobrahan tayo ng cards, oh. Bonus to. Ayaw niya magsakripisyo, my dear. Ayaw niya gumawa ng pagbabago. Ayaw niyang baguhin yung sarili niya. Yun ang nakukuha ko dito. So, possible na meron ka mga sinasabi sa kanya, my dear, na wag na dapat niyang gawin.
pero ginagawa niya pa rin. Baka sinasabi mo, "Wag mo nang kakausapin." Tapos sasabihin niya, "Ay, hindi ko na kinakausap. Wag ka nang pupunta doon. Ay, hindi na ako pumupunta doon. Wag mo nang gagawin 'yan." 'Di ba? Yung mga gano'n. Pero ginagawa niya pa rin. Ginagawa niya pa rin talaga, my dear, hanggang ngayon. Kung magkasama pa rin kayo nitong tao na 'to, ginagawa niya pa rin talaga hanggang ngayon. Kinakausap niya pa rin yung mga tao na sinasabi mo, "Wag mo nang kakausapin." Kinakausap niya pa rin. Okay. And hindi niya alam, nasisira yung relasyon ng dahil sa ginagawa niya, napapagod ka, eh, okey? So, yan ang nakukuha ko. Kumbaga ang nangyayari sa relationship ninyo, may nangyayari na something na mali, something off, tapos pinapatawad, ta's magso-sorry, tapos 'di magtatagal gagawin na naman ulit. Ang nagdadala ng impact, ikaw. Ang nagdadala ng pressure, ikaw. Siya, sige lang ng sige, andiyan may pagkamagastos 'to. Maluho na klase ng tao. Ikaw naman, posibleng ang problema mo, selosa or seloso. Selosa or seloso, gano'n. 'Yun ang nakukuha ko diyan. Tingnan natin si third party. Tingnan natin kung ano nangyayari kay third party, anong meron kay third party. Okay, tingnan natin, ha. Tingin po kami ng energy ni third party. Eto daw. Okay, the Jack of Speed. Okay. Alam mo, my dear, sa energy ng Jack of Speed or the Jack of the Page of Sword, nakukuha ko, my dear, alam niya. Alam niya yung lugar niya. Alam niya yung alam niya yung alam niya na kabit siya. Alam niya na may asawa 'to. Alam niya na may partner 'to. Alam niya. Okay, alam niya. Aware siya. Okay, tingnan natin, alam niya. The Two of Wands, ayan, oh. Pero hindi siya hindi siya makabitaw sa energy ng Two of Wands. Hindi siya makabitaw. Pero alam niya, aware siya. Aware siya. Halos magkakasing idaran lang kayo nito, my dear. Halos di kayo nagkakalayo-layo ng mga edad. Okay, we have here the energy of the Eight of Sword. Para ba siyang na-hook? Yun ang nakukuha ko dito. Hindi siya trap card kasi yung energy ng Eight of Sword, eh. Para bang siya yung hindi siya maka-move on, hindi niya matanggap. Parang gano'n nakukuha ko, my dear. Parang hinahanap-hanap niya yung partner mo, yun nakukuha ko. Hinahanap-hanap niya yung partner mo. Like, basta hindi siya maka-move on. At saka willing siya maging willing siya maging other person, maging third wheel. The Four of Cups. Hindi niya matanggap, my dear. Sa totoo lang, hindi niya matanggap. Itong tao na 'to, umaasa 'to na darating yung araw, masosolo niya yung asawa mo. Nababalik sa kanya yung asawa mo, 'no? Kasi nakukuha ko as of this moment, my dear, na yung asawa mo nasa'yo. Okay, nasa'yo siya. Pero itong third party na ito, gusto niya or minamanifest pa rin niya, my dear, na darating yung araw maghihiwalay talaga kayo ng tuluyan ng asawa mo at magiging sila, magsasama sila. No, ayaw niya pa rin talagang sumuko. Baka nga pinagsasabi nito sa mga tao na siya naman yung nauna, eh. Siya naman talaga yung mahal, parang ganon. Pero hindi kasi. Ang nakukuha ko kasi, my dear, ikaw yung original, ikaw yung legal. Siya, para lang siyang para lang siyang napadpad na lang sa relationship ninyo, tapos para na lang siyang kumapit na parang tuko. Gano'n na nakukuha ko, parang linta. Ayaw nang umalis, ayaw nang bumitaw. Alam niya na may asawa, alam niya na pamilyado yung tao. Alam niya na pamilyado. Pero willing talaga siya na maging third party. Willing talaga siya, handa siya. Handa siyang makihati. Handa siyang makishare. Ganon. Okay. So, yan yung kanyang energy. Kakaloka. Oo. And itong tao na to, my dear, matagal na to. Ibig sabihin, matagal na tong nag-i-exist. Okay, matagal na tong nag-i-exist. Okay. To the point na, tatanungin mo ako, nagkikita pa rin ba sila ngayon?
sinusundan niya yung asawa mo. Sinusundan niya yung asawa mo, oh. Tinataboy na siya ng asawa mo. Parang siya, ano ka ba? Baka may makakita sa atin, yung mga ganon. Pero siya, sige pa rin siya. Sunod pa rin siya ng sunod. Sunod pa rin siya ng sunod. Ginugulo niya pa rin ng ginugulo. Talagang willing, Makati talaga to. Lalaki, babae, Makati talaga to. Itong third person mo. Pero itong person mo kasi dito, ayan o, I think kaya siya hindi makaalis-alis or makarecover, my dear, is because dahil yung temptasyon laging nandyan eh. 'Di ba? Parang alak yan eh. Pag nandyan lagi ang alak, parang ang hirap makaano. Pero nakukuha ko naman na, ayan, sa energy ng priority niya pa rin talaga ang family. Yun nga lang, mahina sa temptasyon tong tao na to. Mahina siya sa temptasyon. Kumbaga parang pag dumaan na yung palay sa manok, tutukain niya na, syempre palay na yun, 'di ba? Ito, Makati pa sa gabi to. Talagang para tong sawa, pumupulupot, ganon. Ayaw kumalas. Okay, so tingnan natin, my dear. Etong part na to, my dear, ha, bibigyan kita ng choice. Pwede ka nang mag-exit ngayon, hayaan mo na kung ano yung future, kung ano mangyayari sa inyo. Kasi itong susunod na card na to, my dear, sisilipin natin kung ano yung pwedeng mangyari sa inyo sa hinaharap. Isang card lang. And kung ano yung sasabihin ko, dapat maging prepared ka, ha? Maging prepared ka. Ayoko yung sa bandang uli, ako sisisihin mo, di ba? Binigyan kita ng choice, binigyan kita ng free will. Kung pakikinggan mo ako o hindi mo ako pakikinggan. Okay? Kasi ito okay na to eh. To the point na parang pinipili ka naman ng partner mo, di ba? Okay na yon. Okay, so ikaw na yung may desisyon yan. Pwede mo nang ihintuto ngayon at magpatuloy ka na sa activity mo, sa kung ano man yung gagawin mo, or pwede mo akong pakinggan habang sinisilip natin itong card na to. Okay? So ito na, mag-uumpisa na ako, ha. Ano ang possible na mangyari sa inyo ng partner mo in the near future? Ano ang possible na mangyari sa inyo ng partner mo in the near future? Okay, eto daw. Ready na ba ang mga nag-stay? We have here the energy of the Nine of Swords. Katakot-takot na stress. Nine of Swords is the sleepless night and overthink. My dear, yan ang mangyayari sa loob ng relationship nyo. Stress, sleepless night. Kasi pakiramdam ko wala ka na rin naman tiwala dito sa tao. To the point na meron ka ditong energy ng Six of Swords kanina pa, my dear. Wala ka ng tiwala sa partner mo. Alam mo talaga na anytime pwede siyang bumalik sa lahat ng ginagawa niya. Alam mo yun. Or possible na nararamdaman mo na ginagawa niya to ng palihim ngayon. Okay. Mahina kasi siya sa tentasyon. Mahina siya sa tukso. Mahina talaga siya. And Nine of Swords to, my dear. So, ibig sabihin, katakot-takot na stress, puyat, sleepless night, pag-aalala, pag-iisip kung nasaan siya, anong ginagawa niya, pagkakaroon ng anxiety, ayan. And dahil itim to, my dear, posibleng maghiwalay kayo in the near future. Okay? Pinapili kita, ha, walang sisihan, ha, walang sisihan. Kaya nga sabi ko, my dear, mahirap na nagpapa-fortune telling kayo. Kasi ang pagpapa-fortune telling, my dear, fortune telling is dapat prepared kayo. Okay na yung card reading eh. Card reading, okay na tayo doon. Yung fortune telling kasi, mabigat yan. Okay? So my dear, hindi ko na pahahabain to, okay? I hope na nagustuhan niyo po yung reading na ginawa natin ngayon. And kagaya po na lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Take care of yourself. Bye-bye.